Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang araw rin po sa lahat ng ating manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay pang 31 at welcome sa ating araw-araw na pagbabasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. I-click nyo naman po ang profile ko para sa mga unang part ng ating pagbabasa. Hinihikayat ko po kayo makibasa at magnilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Itutuloy po natin ito ngayon sa Surah An-Nisa pa rin o ang kababaihan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kapag kayo ay naglakbay sa lupa, ay wala kayong kasalanan kung paiikliin ninyo ang inyong mga obligadong pagdarasal kung kinatatakutan ninyo na lusubin kayo ng mga hindi nananampalataya. Tunay na ang mga hindi mananampalataya ay kaaway na malinaw para sa inyo. Kung ikaw ay kasama nila at pinamunuan mo sila sa obligadong pagdarasal, ay marapat na tumayo ang isang grupo nila na kasama ka at dalhin nila ang kanilang mga armas. Kapag sila ay nagpatira pa, ay marapat na sila ay nasa likod ninyo at ang isa pang grupo na hindi pa nakapagtaguyod ng obligadong pagdarasal ay magtataguyod ng obligadong pagdarasal kasama ka ng may pag-iingat na dala ang kanilang armas. Nais na mga hindi nananampalataya na malingat kayo sa inyong mga sandata at kagamitan at lulusubin nila kayo ng isang paglusob. Wala kayong kasalanan kung kayo ay inabala ng ulan o sakit sa pagbababa ng inyong mga sandata. Dalhin ninyo ang inyong pananggalang at sandata. Tunay na si Allah ay naghanda para sa mga hindi nananampalataya ng parusang nakakahiya. Pagkatapos ninyong magtaguyod ng obligadong pagdarasal, ay alalahanin ninyo si Allah nang nakatayo, nakaupo o nakahiga sa tagiliran. Kung kayo ay maging ligtas na, ay itaguyod ninyo ang normal na obligadong pagdarasal. Tunay na ang obligadong pagdarasal ay itinalaga sa mga nananampalataya sa oras na nakatakda. Huwag kayong manghina sa paghabol sa kalaban. Kung kayo ay nagdurusa, ay tunay na nagdurusa rin sila tulad ng pagdurusa ninyo. Subalit kayo ay umaasa kay Allah ng anumang hindi nila inaasahan. Si Allah ay nakaalam at maalam. Tunay na ipinahayag namin sa iyo, O Muhammad, ang aklat sa buong katotohanan upang ikaw ay maghatol sa mga tao sa anumang ipinakita sa iyo ni Allah. Huwag maging kakampi ng mga mapaninlang. Humingi ng tawad kay Allah. Tunay na si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Huwag makipagtalo para roon sa mga nanlinlang sa kanilang mga sarili. Tunay na si Allah ay hindi nagmamahal sa mapanlinlang na makasalanan. Sila ay nagkukubli sa mga tao, ngunit hindi nila ito maikukubli kay Allah. Siya ay kapiling nila kapag sila ay nagpaplano sa gabi ng mga pananalitang hindi niya kinalulugdan. Si Allah sa kanilang ginagawa ay nakaaarok. Nariyan na naman kayo na mga nakikipagtalo para sa kanila sa buhay sa mundo. Ngunit sino ang makikipagtalo para sa kanila sa araw ng paghuhukom o kaya ay magiging kinatawan nila? Sino mang gumawa ng kasamaan o ng api sa sarili at humingi ng tawad kay Allah, ay matatagpuan niya na si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Sino mang magkasala ay inanin niya ito laban sa kanyang sarili lamang. Si Allah ay nakaalam at maalam. Sino mang nagkamali
o nagkasala at ibinintang ang pagkakagawa nito sa inosenteng tao ay nakagawa ng paninirang puri at kasalanang malinaw. Kung hindi lamang sa biyaya ni Allah sa iyo o Muhammad at kanyang habag ay maninindigan ang isang grupo nila na iligaw ka. Ngunit sila ay walang inililigaw liban na lamang sa kanilang mga sarili. Sila ay hindi makapamiminsala sa iyo ng kahit ano. Ibinaba ni Allah sa iyo ang aklat at ang karunungan at nagturo sa iyo ng mga bagay na hindi mo nalaman. Ang biyaya sa iyo ni Allah ay palaging dakila. Walang kabutihan sa karamihan ng kanilang mga lihim na pag-uusap, liban na lamang doon sa nag-uutos sa kawang gawa, kabutihan o pagsasaayos sa mga tao. Sino mang gumawa nito na naghahangad ng kaluguran ni Allah ay bibigyan namin ng malaking gantimpala. Sino mang tumaliwas sa sugo matapos na naging malinaw sa kanya ang gabay at sumunod sa landas na iba pa sa landas ng mga mananampalataya ay ibibigay namin sa kanya ang kanyang hinangad at ipapasok namin siya sa impyerno. Napakasamang hantungan nito. Tunay na si Allah ay hindi magpapatawad sa kasalanan na siya ay pagtatambal, subalit siya ay magpapatawad sa iba pang kasalanan liban dito para sa sino mang kanyang naisin. Sino mang magtambal kay Allah ay naligaw ng malayong pagkaligaw. Sila ay nananalangin sa iba pa liban sa kanya, sa mga babaeng Diyos-Diyosan, ngunit sila ay nananalangin talaga sa rebelding Satanas. Sumpain nawa siya ni Allah dahil sinabi niya, "Katiyakang ako kay kukuha mula sa iyong mga alipin ng takdang bilang. Katiyakang ililigaw ko sila at pagniningasin sa kanila ang mga makasalanang pagnanasa. Ako ay mag-uutos sa kanila upang hiwain nila ang mga tainga ng mga pinapastol na hayop at uutusan sila upang baguhin nila ang nilikha ni Allah. Sino mang kumuha kay Satanas bilang kakampi sa halip na si Allah ay tunay na nalugi ng malinaw na pagkalugi. Nangangako si Satanas sa kanila at nagpapaningas ng mga pagnanasa. Ngunit si Satanas ay hindi nangangako sa kanila ng anuman liban na lamang sa guni-guni." Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah, ipagpapatuloy po natin bukas ang karugtong nito. Maraming salamat po sa pakikibasa at pakikinig. Gantimpalaan nawa tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.